Pare, sino kaya yung kriminal na kinatatakutan ni Alexandra at ng mommy mo? At kailan ka pa naging tsismoso? Sita ko sa kanya habang patuloy kami naglalakad sa hallway ng ospital. Mas nauna ka nga sa akin, ginaya lang kita. Pangaasar pa nito. Di ko na lang pinansin ang sinabi nito dahil iniisip ko paano ko malalaman ang sekreto ng aking ina at ni Alexandra. Alexandra's point of view. Isang linggo lumipas mula magpakita sa akin ang lalaking gumahasa at pumatay sa aking ina. Hindi ako takot sa kanya pero tuwing nakikita kong mukha nito, bumabalik sa akin lahat na nangyari ng gabing yon. Ewan ko ano nangyari sa akin basta tuwing nakakarap ko yon, malaki naging epekto niya sa utak ko at pakiramdam ko. Hindi rumirispindi ang utak ko at bigla ako nawawala ng malay. Para akong bumabalik sa panahong nangyari ang karumaldumal na krimeng iyon. Isang buntong hininga ang pinakawalan ko bago lumingon sa direksyon ni Sedi kasama ng kaibigan nito. Kasalukuyan kaming nandito sa bahay ng kaibigan nitong si Jasper. Pagkagaling sa opisina ng binata, dito agad kami dumiretso at ngayon nag-uunuman ng mga to. Habang ako'y nakaupo sa counter ng minibar ni Jasper, wala sa loob dinampot ng isang bote ng alak at nagsanay na isang baso na nasa harapan ko. Itong unang pagkakataon na titikim ako ng alak at dahil wala akong alam sa alak, inisang naguko ang laman ng aking baso. Halos pukpukin ko aking dibdib na sa tapang nito at ramdam kong init na kumalat sa dibdib ko. Ang tindi naman ng alak na to. Ani ko sa aking isipan. Pakiramdam ko na buhay lahat ng dugo ko sa katawan. Ewan ko pero may nagtutulak sa aking ubusin ng alak sa harapan ko. Pakiramdam ko lumalakas ang loob ko at iba yung tapang binibigyan nito sa akin. Kung sakaling muling mag-cruise ang das naming dalawa ng lalaking yon, sisiguraduhin kong ako ang papatay sa kanya. Hindi na akong batang sa Alexandra na walang ginawa kundi umiyak habang pinagmamasan kung paano pagsamantalan at patayin itong aking ina. Isa na akong sundalo at kaya ko ng pilipitin ang leg na lalaking yon hanggang malagutan siya ng hininga sa mismong kamay ko. Habang tumatakbo ito sa isip na Alexandra, matinding galit ang nangyayari sa kanya. Dala na matinding galit at epekto ng alak ay hindi niya na namalay na basag na palang manipis na baso sa mismong kamay. Napalingon sila Sedi at Jasper at marinig ang nabasag na baso. Namamangha sila sa dalaga na tila may sariling mundo to dahil patuloy lang nitong tinutungga ang alak sa bote habang dumudugo ang kamay nito. Pare, mukhang malaking problema ni Alexandra. Nag-aalalang sabi ni Alexander. Kay Sedi, isang malalim mabuntong hininga ang pinakawalan ng binata bago to tumayo at lumapit sa dalaga. Simula pa kanina tulala na ito talatang malalim ang kanyang iniisip. Napapailing na lamang si Sedi na makitang nanggagalahati ng laman ng bote kahit inagaw niya to mula sa kamay ng dalaga. Alexandra, tama na yan. Lasing ka na. Umuwi na tayo. Ani ko sa dalaga. Ngunit nakipag-awan ito sa bote dahil ayaw niya itong bitawan. Pwede ba labayan mo na ako? Naiinis pang sa dalaga bago bahagyang itinulak si Sedi. Di nagpatinag ang binata. Mabilis inagaw ang bote sa kamay ni Alexandra. Sinikap itong bawi ni Alexandra ngunit dala ng kalasingan, napahawak siya sa polong suot ng binata, kaya't sumalin ang dugo sa kamay ng dalaga mula sa damit ni Sedi. Shit, may sugat ka! Naibulalas na lamang nina ang binata bago hawakan ang kamay ng dalaga. Nataranta sina Jasper at Lawrence. Wait bro, kukunin ko lang ang medicine kit. Nagmamadaling saan ni Jasper bago umalis. Bitawan mo ko, ano ba? Bulyaw ni Alexandra sa may binatang hawak ang kanang kamay niya. Parang wala ito sa sarili at halos hindi kayang tumayo na maayos, kaya nakasandig siya sa katawan ng binata. Hinila to ni Sedi patungo na sofa at inupo sa kanyang kandungan. Di binibitawan ng kamay nitong puno ng dugo. Nakangawi ang mukha ni Jasper habang tinutulungan ng kaibigang gamutin ng mga sugat sa kamay ng dalaga. Pagkatapos mabalutan ng bend ng kamay nito, binuhat niya ang dalaga at sinakay sa kanyang kotse. Nanailing na lang siya sa ginawa ng dalaga. Mare ba niya na habang nag-uusap sila ng kaibigan, naglalasing na pala to sa minibar ng kanyang kaibigan na si Jasper. Di niya to pa pwedeng uwi sa mansyon dahil sigurado magagalit ang mommy niya, kaya sa sariling bahay niya iniwi ang dalaga. Pagkatapos maiparada ng sasakyan na tulos siya sa kanyang kinaupuan nang makita na nahubad na ni Alexander ang suot itong t-shirt kaya tumambad sa kanyang paningin ang namimintog nitong dibdib na halos kumawala na sa suot nitong bra. Di makagalaw ang binyata. Tanging paglulok na lang tayo nagawa niya habang nakatitig sa magandang katawan ni Alexandra. Pero nanlaki ang mata ng binata na makitang kiralas ng dalagang sinturon nito, pati ang lock ng suot na pantalon. Naakmang huhubarin to ng dalaga, mabilis pinigilan to ni Sedi. Teka, hindi ka pwede maggubad dito, baka may makakita sa'yo. Saway niya sa dalaga kaya't bumaling ang namumungay na mata nito sa kanyang mukha. Huwag mo kong pakikialaman. Lumayas ka sa pamamahay ko't baka mapatay kita.
Nabuhol na hiyaw ni Alexandra kay Sedi. Mabilis kinuha ng binatang kanyang jacket at bumaba ng kotse, umikot sa kabilang gilid ng sasakyan. Binuksan ang pinto ng kotse at binalot ang hubad na katawan ni Alexandra gamit ang kanyang jacket. Pilit nagkukumawala ang dalaga mula sa pagkakayakap nito, pero hindi siya nanalo sa lakas ito hanggang sa nakarating sila sa loob ng kwarto ng binata. Ouch! Si Sedi pagkababa kay Alexandra, binigyan siya ng isang suntok nito sa mukha. Ano ba? Masakit ah? I told you, go away. Lumayas ka sa pamamahay ko at huwag kang magpapakita sa akin kahit kailan dahil papatayin kita. Tila wala sa sariling wika ng dalaga. Napatanga si Sedi. Nang tuluyang hinubad ng dalaga lahat ng saplot sa katawan. Tanging black panty lang nito ang itinira. Pasuray-suray na naglakad ang dalaga, tila hinahanap ang banyo. Mabilis nilaluhong to ng binata at inanalayang makapasok sa loob. Pagdating doon, binuksan ng dalagang gripo kaya't maging ang binata kasamang nabasa ng tubig. Imbes na migin pakiramdam ni Sedi, nilalagnat siya kaya wala sa sariling hinubad ng kanyang damit habang nakatitig sa magandang katawan ng dalaga. Nang tuluyang mahubad lahat ng saplot, mabilis lumapit kay Alexandra, nilamukos to ng halik. Puro ng pananabik na din naman ang kanyang mga palad ang malusog na dibdib nito, habang patuloy na hinahalikan sa mga labi ang dalaga. Napaungol ang dalawa na wari mo'y nagustuhan ng halik ng binata, kaya pilit ginagaya bawat galaw ng labi nito. Impit na napaungol ang binata ng kagatin ni Alexandra ang kanyang ibabang labi. Naglandas ang kanyang labi pababa sa leg ng dalaga hanggang nakarating to sa mayamang dibdib nito. Halos sabay ang ungol nilang dalawa at parang hibang na napasabunot pa si Alexandra sa buhok ng binata. Halos magwala ang kanyang katawan. Walang muwang ang dalaga sa nararamdaman dahil itong unang pagkakataon na pinakailaman ng isang lalaki ang katawan niya. Na magsawa ang binata sa dibdib nito, binuhat niya ang dalaga, dinala sa ibabaw ng kanyang kama. Puro ng pagnanasa ang mga mata nito habang pinagmamastan ang nakalatag na magandang tanawin sa harapan. Aminado siya marami na naikamang babae ngunit di hamak na mas maganda ang katawan ni Alexandra. Pagkatapos ito, sisiguraduhin kong akin ka na. Nasabi ng binata habang titig sa magandang mukha ng dalaga. Pumatong siya sa ibabaw nito at halos sisirin niya ng lahat ng masayaran ng kanyang labi, kaya napuno na marka ang maputing balat ng dalaga. Parang wala sa sarili si Alexandra na wari mo nagdidelirio habang nasa kabunot sa buhok ng binata. No honey, sa una lang yun masakit. I'm sure magugustuhan mo rin to sa huli. Bulong niya sa tapat ng tinga nito. Nasasaktan ang dalaga habang nanunulak ang kamay nito sa dibdib ni Sedi. Ngunit di nagpatinag ang binata at mahigpit niyakap ang katawan nito hanggang tuluyan siya magtagumpay na makuha ang kainisente ng dalaga. Saglit siyang huminto at pinaliguan ng halik ang buong mukha ng dalaga. Waring may sinusuyo para mapawi ang sakit na nararamdaman nito. Marahang kumilos ang ibabang bahagi ng katawan ng binata. Isang ungol ang kumawala mula sa kanilang mga bibig. Di naglao ng pag-inday nito ay naging marahas na wari mo nagmamadali. Napuno ng mga ungol ang buong kwarto at dinig ang mabigat na paghinga nilang dalawa. Wari mo nanggaling mula sa malayong pagtakbo. Kapwa pawisan at tinihingal sila ngunit walang may nais magpatalo. Nanatiling mapusok sa isa't isa. Walang kapagurang inangkin ang isa't isa at makailang ulit nang narating ang rurok ng pagnanasa mula sa magkahugpong na katawan. Alexandra's POV. Naalimpungatan ako na makaramdam ng kirot dahil hindi sa pagbaon ng isang bagay sa aking pagkababae. Napangawi ang mukha ng maramdaman hindi lang sa ulo maging sa buong katawan ko, pati na rin sa kanang kamay ko. Sinikap bumangon ngunit humigpit muling pagkakayakap na isang braso sa bewang ko. Mas lalo pa niyang siniksik ang katawan ko sa akin. Natauhan lang ako sa pagmulat ng mata ko, bumungad sa aking paningin. Ang hubad na katawan habang sa aking likuray nakayakap ang lalaking tulad ko, wala ring saplot. Napapikit ako tuwing gagalaw siya at napaparunok ako sa ayos naming dalawa. Paano kami humantong sa ganito? Ba't tinayaan kong makuha ng lalaking tong lahat sa akin? Kinalas ko ang mga braso nitong nakayakap sa aking bewang. Pilit inalis ang kamay niyang mahigpit na nakahawak sa isa kong dibdib. Tuloy ang nagising si Sedi ngunit imbes na miwalay sa akin, mas lalo pang siliksik ang sarili sa aking katawan. Matulog pa tayo. Namamaos na sabi ngunit ang ibabang katawan nito ay marahang gumagalaw kaya ramdam ko ang paglabas-pasok ito sa aking lagusan. Mahigpit ako na hawak sa bedsheet sa matinding sarap ng ginagawa niya. Ano ba? Alisin mo nga yan? Nainis kong utos at di ako nagparitang gusto ko rin ang ginagawa nito. Ang pagtutol na palitan ng parahas na paghinga at pang-uwang namin dalawa hanggang tuloy nagising ang sistema ng magaling na lalaki. Halos manigas ang katawan ko dahil sa matinding ligaya na naranasan ko sa lalaking ito. Isang halik sa labing ginawa niya sa akin bago tuloy umalis mula sa pagkakadagan sa likuran ko.
Mabilis tumingin sa ibang direksyon kahit narinig kong malakas sa tawa ng binata. Hinila kong kumot at binalot ang sarili bago pinuko na isang nakamamatay na tingin. Pwede kitang kasuhan sa ginawa mo sa akin. Pinagsamantalhan mo ako. Go on, sue me. Besides, walang maniniwala sa'yo because you are my girlfriend and I'm your boyfriend and soon we're getting married. Puno ng kumpiyansa nitong pahayag. Excuse me? Naguguluhan kong tanong. Imbes na sumagot siya, tinaasa ang kanyang kanang kamay at mula sa daliri tumambad sa akin isang singsing. Naiangat ko ang kamay ko at doon ko lang napansin isang mamahaling singsing na kasuot sa aking palasingsingan. Di ako makapaniwala. Isang beses lang ako nalasing na wala na ang pagkabilihin ko. Tapos kinasal pa ako sa siraulong to? Naningkit ang aking mga mata. Galit na muling binalingan ng magaling na lalaki. At sa tingin mo mapipikot mo ko? Huwag mo ko isali sa kalokohan mong ito dahil wala akong balak magpakasal sa'yo. Seryoso ko pang sagot bago mabilis sinubad ang singsing sa aking daliri. Bago inilapag iyon sa ibabaw ng kama. Kita ko ang sakit na lumarawan sa gwapo niyang mukha pero hindi ko na pinansin pa iyon at ilalikuran ko na ito. Mabilis sinagilap ng mga nagkalat kong damit bago pumasok na sa loob ng banyo. Alam ko, playboy ang lalaking to at wala akong balak na mapabilang sa mga babaeng pinagsawaan nito kaya tama ng isang gabing pagkakamali at sisiguraduhin ko na hindi na ito masusundan pa. Pagkatapos ayusin ang aking sarili, lumabas na ako ng banyo. Hindi ko na pinansin pa ang binata na mula sa gilid ng aking mga mata ay nakita ko ito na nakaupo sa gilid ng kama. Di ko na pinag-aksayan pang alamin kung anong ginagawa nito. Naudot ang pagpihit ko sa doorknob na marinig ko ang malakas na volume ang pinapanood nito sa tingin ko. Sinadya talagang iparinig pa sa akin. Ilang segundo pang lumipas, tuluyan ko nang naunawaan kung anong pinanonood nito. Naging malinaw ang mga ungol na nagmumula sa video at nakikita ko kung sinong umuungol na yon. Galit akong humarap sa kanya at nakita ko sa screen ng laptop ang nangyari sa amin kagabi. Hayop ka, anong ibig sabihin nito? Galit kong tanong sa kanya habang mahigpit na nakakuyom ang aking mga palad. Sabi mo kasi sa akin ayaw mo kong panagutan, kaya ikakalat ko na lang ang sex video natin para naman malaman ng buong mundo kung paano mo kong pinagsamantalahan kagabi. Kalmadong pahayag nito sa akin na parang baliwala lamang sa kanya ang lahat. Samantalang ako ay halos sumabog na ang galit. Hindi ako nakikipaglokohan sa'yo. Tigilan mo ko. Nakuha mo na ang katawan ko, ako ang nawalan, hindi ikaw. Naiiyak ako dahil sa matinding galit. Ngunit ang gagong lalaki hindi man lang pinatay ang video. Patuloy pa rin tong gumagana kahit dinig ko ang walang humpay na mga ungol. Nanggigigil na lumapit ako sa kanya. Pinaghampas ito ng unan. Patayin mo na kung hayop ka. Kung ayaw mo ikaw papatayin ko. Ani ko pa habang patuloy siyang hinahampas. Hindi ko alam pero bigla na lamang ako napaiyak dahil sa matinding frustration. Huminto ako at naupo sa gilid ng kama habang sa loob ko, matinding hiya ang nararamdaman ko dahil sa nangyari. Naramdaman ko na umupo siya sa tabi ko bago ko nito yakap mula sa likuran. Tsaka, binaon ang mukha sa pagitan ng aking leeg. Bakit di mo na lang ako bigyan ng pagkakataon? Napatunayan ng tapat ko pang sinasabi. Hayaan mong panagutan kita sa mga nangyari sa ating dalawa? Ani si Eddie habang sinisinghot niya ang leg ko. Wala akong nararamdaman para sa'yo at hindi kita gusto, kaya pakiusap, lubayan mo na ako. May halong pakiusap ko sa kanya na siyang kinatigil nito. Tumama sa aking balat ang isang mabigat na buntong hininga na pinakawalan niya bago siya lumayo sa akin. Tumayo na ito at naglakad sa aking harapan patungo ng banyo. Wala akong pakialam kung wala kang maramdaman sa akin. Basta, kung gusto ko yun ang masusunod. Subukan mo umalis ng bahay, sinisigurado ko sa'yo kakalat sa buong mundo ang sex video na yan. Pananakot niya sa akin bago tutuluyang pumasok sa loob ng banyo para maligo. Isang matalim na tingin ang pinukol ko sa kanya. Sa nakasaradong pintuan ng banyo, wala ako nagawa kung di ang sundin ng nais ito na pambablackmail niya sa akin. Lumabas ako sa kwarto tinungong kusina para maganda ng pagkain. 11 o'clock na, kaya medyo kumakalam na rin ang sikmura ko. Kung ano nakita ko sa loob ng refrigerator ng binata, yun na lang ang niluto ko. Katatapos ko lang magluto ng bigla, matigas na brasang pumulupot sa may bandang ilalim ng dibdib ko. Kasunod ng pagbaon sa mukha ni Sally sa pagitan ng leg ko. Ano ba? Hindi porke nakuha mo na ako, pwede mo na akong kailan mo gustuhin. Naiinis na sita ko pa sa kanya. Saka ko lang napansin na tayong short trunks na lang palang suot ng binata habang katatapos lang niyang maligo. Wala ba siyang balak na pumasok ng trabaho? Bakit di ka pa nagbibihis?
Nagtataka kong tanong sa kanya. Ngunit kinisihan lang ako ng magaling na lalaki. Naisip ko lang na ngayong araw na natin nagagawin ang ating honeymoon. Malambing niyang sagot habang gumagapang ang pangahas itong bibig sa aking leeg. Anong honeymoon ang pinagsasabi mo dyan? Lumayo ka nga sa akin? Naiinis kong saad bago tinulak ito palayo sa aking katawan. Crack! Nanlaki ang mga mata. Nasirain niya ang aking damit bago minuhat ako at saka iniupo sa ibabaw ng malapad na lamesa. Nagsimula nang lumikot ang kamay nito sa aking katawan habang nakatayo siya sa pagitan ng aking mga hita. Naudlot ang sana'y sasabihin ko na ibaba niya ang suot kong bra at uli na ako nawala sa katinoan ng paglaruan ng kanyang dibdib. Pumulupot ang kanang braso sa bewang ko at inangat ang katawan ko, binababa ang suot kong pantalon. I love you, sweetie. Inihingal niya pang bulong sa tapat ng aking tenga. Hindi makapaniwalang tumingin ako sa kanyang mukha, ngunit nanatili lamang siyang nakapikit habang nakaawang ang bibig nito. Marahil nasabi lang niya ang mga bagay na yon, dala na matinding sarap. Naranasan ito mula sa loob ko. Mali ko ba kung pang ilang babae na ang gusto niyang magyayari? Pagbibigyan ko kung anong binaba niyang suot kong pantalon. Silibasib ng halik ang aking mga labi at bahagyang hinilang aking balakang papalapit sa kanya. Napakisot pa ako dahil sadyang mahapdi ang akin dahil hindi ako tinigilan ito buong magdamag. I love you, sweetie. Inihingal niyang bulong sa tapat ng tenga ko. Hindi makapaniwalang tumingin sa kanyang mukha, ngunit nanatili lang siyang nakapikit habang nakaawang ang bibig nito. Marahil nasabi lang niya ang mga bagay na iyon, dala na matinding sarap na naranasan ito sa loob ko. Mali ko ba kung pang ilang babae na ako na sinabihan ng matatamis na salita? Imbes na tumugon, nanatili lang akong tahimik habang tinatanggap siya ng buo. Sige, kung ito gusto mo mangyari, pagbibigyan ko. Kung ano man ang nais ito.